Magandang araw po mga kapraps. Nandito ako ngayon sa bayan ng Mahayhay, Laguna. So mayroon tayong property na pupuntahan ngayon dito po sa Barangay Burgos. Ito yung mga kapraps ang right of way. So bali nakapangalan na po sa may-ari itong tax declaration ng right of way na to. Itong direction na to mga kapraps, yun ay papunta sa National Highway. Nasa 2.3 kilometers lang po ang distansya nito papunta sa National Highway. Tapos sementado na po lahat ng dadaanan natin. Ang distansya naman po nito sa town proper ng Mahayhay ay nasa 8.6 kilometers mga kapraps. Tapos mas malapit to sa bayan ng Lukban. Kasi ang distansya naman nito sa bayan ng Lukban ay nasa 8 kilometers lang. Okay? Ako nga po pala si Bads, ang inyong laging kasama para sa virtual viewing sa mga property na i-offer namin. Habang kayo po ay nagpapahinga at nagre-relax dyan sa inyong kanya-kanyang pamamahay, samahan niyo po ako sa pag-iikot dito sa property. So mula dito mga kapraps sa sementadong kalsada na to, ang distansya ng property, itong right of way niya, ay nasa 53 meters lang po. Tapos ang lapad nito mga kapraps ay 3.5 meters. Ayan mga kapraps, oh. Meron na tayo ditong nakabakod tayo ng mga kapraps ng yero. Ito. Ayan. Okay, pasok po tayo. Ang sukat ng property na i-offer ko sa inyo ngayon mga kapraps ay 4,977 square meters. Konti na lang po para maging kalahating hektarya. Mayroon na itong linya ng kuryente at mayroon na rin po itong linya ng tubig. Ang isa sa kagandahan dito, wala tayong babayaran dito sa tubig mga kapraps. Yan, dito may sementado na po. Yan, daanan ng gulong. Tingnan natin kung anong mga tanim sa loob. Meron na po itong bahay dito sa loob mga kapraps. Okay, hanggang dito po ang 53 meters. Tapos ito na yung property. Yan. Daming mga tanim, oh. Pasok na po dito ang inyong sasakyan. Ganda. Marami siyang mga puno ng langka. Nasa mahigit 10 siguro ang puno ng langka dito mga kapraps. Tapos meron din po itong mga puno ng mga lansones. Maraming lansones ito. Okay, tara. Tingnan natin. Ayan, maraming mga langka mga kapraps, oh. Dami. Tapos meron din itong mga tanim na hardwood. Merong guyabano. Merong mga puno ng kaimito. Ito yung boundary natin mga kapraps, yan. Pag ganito po tayo, ang korte ng lupa ay kwadrado. Mayroon itong bakod na mga lambat mga kapraps sa palibot nitong property. Ang kagandahan po mga kapraps pa ay mayroon na rin po itong mga poste na pwede nyong gamitin kung sakaling mabili nyo ng property. Ang lahat kasi ng gamit na nandito sa loob ng property na to ay kasama po sa bintahan. Okay, ikot ko lang ang camera, ha. Ito yung pinaka boundary natin, ha. Meron itong maliit na sapa. Yan dito sa gilid mga kapraps. Yan, ito yung sapa dito. Tapos ang korte nga nito ay square o kwadrado. Tara, ikutin natin, ha. Ang presyo nito mga kapraps ay mura lang. Nandyan po sa description box at sa title nating video. Pati na rin po ang ibang detalye. Yan, ang dami mga kahoy, oh. May mga hardwood dito mga kapraps na mga tanim. Yan.
At meron tayo ditong magandang view kasi tanaw natin dito ang Mount Banahaw. Ayan mga kaprops. Natatakpan lang ng Mount Banahaw. Nasa halos paanan na tayo ng Mount Banahaw mga kaprops eh. Ayan. Itong bahay, yan. Yan po ay may dalawang kwarto at saka may dalawang CR na rin. Ayan ang pinaka-corner ng property. Ayan mga kaprops. Yan, kasama po itong mga punong kahoy. Oh. May mga puno ng kalamansi. Ganda mga kaprops ang property na to. Pantay din ang lupa. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na may mga poste na tayo dito para gamitin sa pagpapabakod. Ayan o. Yung mga kaprops. Kasama po yan. Ito yung poste na ito yung nilalagay natin sa palibot para lagyan din ng cyclone wire o kaya ay barbed wire. Ikotin natin to. (4,977 square meters to mga kaprops na. Yan, ito yung pinaka corner ng property. Tapos ang boundary nga nito mga kaprops, meron din sapa dito. Ayan po. Yan ay maliit dito na sapa mga kaprops. Oh. Tingnan natin. Labas tayo. So may gate kasi dito sa likod. Tapos ito yung katabi ninyo dito mga kaprops. Na mga property din. Yan ang katabi ninyo. Tapos ito yung boundary natin. Yan, sapa mga kaprops. Oh. Diretso dito. Tapos ito yung pinaka dulo. Pinaka corner ng property. May mga tanim din na halaman. Okay, pasok na tayo sa loob ulit. Sa mga interested sa property na to, napakamura lang po ng benta. I-kontakin nyo po kami sa mga contact details na nandyan sa inyong mga screen. Meron tayong Viber, cellphone number, Facebook Messenger, WhatsApp. So pwede kayong tumawag, mag-chat, mag-text para po mag-inquire sa amin mga kaprops. Dito tayo ngayon sa may bandang likuran mga kaprops ha. Sa pinakalikod na part ng property. Kasi galing tayo doon kanina oh. Yun yung pinanggalingan natin. Nandoon yung gate. So ngayon iikutin natin to. Literal natin na iikutin mga kaprops. Ganda ng view kasi tanawan natin dito ang Mount Banahaw. Ayun mga kaprops ang Mount Banahaw. Natatakpan lang ng ulap yung bandang tuktok niya. Hindi natin makita ng buo. Ganito yung mga hardwood dito. Ito mga kaprops. Malaking punong kahoy. May mga dalang hita din pala.
Ang puno ng ano dito, lansones ay nasa mahigit 100 po. Ayan po sa may-ari mga kapraps. Tapos ito yung bahay. Oh. Umaya pumuntahan natin yan. Ipakita ko na sa inyo ang loob ng bahay na yan. Pupuntahan muna natin ang mga sulok-sulok nito. Daming mga lansones mga kapraps. Oh. Punta naman tayo dito sa may ano niya, kabilang corner naman. Dito pa rin tayo sa may bandang likuran ha. So ang korte ng lupa mga kapraps ay kwadrado, square. May boundary na sapa. Yan, sapa po yan mga kapraps. Itong sa likod nitong ano, itong bakod na lambat. Pansamantala kasi mga kapraps, ang bakod niya ay lambat. Yan, ito yung pinaka corner naman. Hanggang dito sa poste. So pwede nyo ilagay dyan ng ano, dito ihiliran ninyo ang mga poste na semento na nandun na pinakita ko sa inyo mga kapraps. So ito yung pinaka corner ng property ha, sa may bandang likuran. Marami ding mga puno ng langka ha. So mula dito mga kapraps oh, yan. May ano, pundasyon na rin tong ano eh. Itong poste na to, ito. Yan. Simentado na rin mga kapraps. May pundasyon na siya na maganda. Tapos mula dito sa poste, straight po yan papunta doon mga kapraps. Yun yung boundary niya. Tapos dito po uli sa poste, dito naman sa likod. Yan. Uli dito sa poste, pag ganito naman po. So pinakita ko na kanina sa inyo yung sapa. Ayan ang sapa mga kapraps ha. Tapos ito yung muhon. Yan, may muhon na rin po yan. Okay. Punta tayo doon naman sa kabilang side naman po. May sapa siya dito sa may likodan. Mayroon ding sapa doon sa may bandang harapan mga kapraps. Maliit nga lang siya na sapa. Nandito tayo ngayon sa may bandang gilid mga kapraps ha. Ito. Yan ang boundary niya. May sapa pala Sel. Sel, may sapa. Dito. Saka dito. Dito meron din sa harap. Sapa. Galing ng Taytay Falls. Okay. Galing ng Taytay Falls yung tubig na dumadaloy sa sapa. Yung pinakita ko sa inyo ngayon, kanina mga kapraps. As dito, tanaw natin ang Mount Banahaw mga kapraps. Oh. Ayan. Sa Mount Banahaw na po yan, mula dito mga kapraps. Pag ganito, yan Mount Banahaw po yan. Natatakpan lang po ng ulap. Tapos dito pala sa harapan, hindi talaga siya totally sapa mga kapraps. Daanan lang talaga siya ng tubig. Kasi maliit lang po kasi yan eh. Tapos ayan oh, ang mga langka, marami na rin mga bunga. Meron na rin kayong ano dito. Meron na kayong tangke ng tubig oh. So take note po, walang babayaran po ng tubig dito. Wala kayong babayaran. Mayroon ding puno ng kamyas. Okay. Yan, ito na yung pinaka corner naman. Dito sa may harapan. So ito yung corner niya. Pag ganito po, hanggang doon po sa gate na pinasukan natin kanina. Ganda oh. Ang
Ganda pati ng klima dito, malamig dito sa Mahayhay. Maaliwalas, tapos ang ganda ng mga halaman natin dito mga kaprops. Oh. So, ito yung Mount Banahaw mga kaprops, yan. Malapit na po sa atin. Yan, dito sa may gilid, tanaw na tanaw natin yan. Ayan ang Banahaw. Kapag ano mga kaprops, hindi maulap, napakagandang tingnan yan. Sa mismong gilid ng property natin. Kaya kung interested kayo sa property na to, ano pang hinihintay ninyo? Kontakin nyo lang po kami sa mga contact details na nandyan sa inyong mga screen mga kaprops. So dito tayo sa pinakagilid ng property. Yan nga po ang matatanaw natin, yung magandang tanawin ng Mount Banahaw mga kaprops. Yan. Tapos ito yung pinaka corner natin. Papasok ako dyan, Isel. May dalawang kwarto itong itong bahay na to mga kaprops. Dalawa pa lang ang konti, ang niya, ang tawag nito, yung tangke. Dalawa ang tangke niya. Dito sa gilid meron tayong dito, sliding door. Yan, sliding door siya na salamin. Ito. Tara, pasok tayo. So dalawang kwarto to, ito yung isang kwarto. Ayan po. Ayan. Tapos ito namang CR mga kaprops. So nakatiles na rin tong sahig ng CR. Meron na itong kuryente mga kaprops. Ayan. Finish na rin po yung yung dingding. May kausap na ako yung anak ko kasi nakapost siya sa... Okay, punta tayo doon sa loob. Ito retard kernel. Sa ano ho yata, sa 11 ba o 12? Yan, hindi po ito kasamang mga kahoy na to. Ito lang po, itong mga poste. Kasama po yan sa bintahan mga kaprops. Toy, pwede makapasok dyan? Pakita ko lang. Huwag nyo na lang kami sasama. Oh. Mahihayin. Ay, pasok tayo dito. Yung panganay ko 33 na, ito 25 na. Nandito kasi yung may-ari mga kaprops sa kwentuhan ng ni Hazel, yung kasama ko. Yan, mayroon tayo dito maliit na balkonahe. Cute. Pag nandito tayo, yan, ang ganda ng mga tanawin natin dito. Yan kaprops. Tapos papasok tayo dito sa kwarto. Yan, may kusina po itong isang kwarto na to. Anong tawag dito to sa sahig na to? Vinyl ba to? Yan. May mga nakalagay na rin silang vinyl sa sahig. Yan, may kusina, may lababo tayo dito mga kaprops. Yan. Tapos may CR din po ito. Yan, itong CR. Ayos ang design ng CR nila mga kaprops kasi pwede tayong lumabas din dito. May pinto siya. Di-flash na rin po yung CR nila.
Tapos ang tubig dito, ayun po, walang babayaran. Yan, malakas po ang tubig. Tapos pwede na tayo ditong lumabas. Ayan mga props. So may daanan din siya palabas. Dito na tayo dadaan. Okay, naipakita ko na sa inyong bahay. Dalawa ang kwarto niya. Tapos ayun ang bubong niya. Itong linya ng kuryente. Atras ako mga kaprops para mas makita niyo ang ayos. May dalawang tangke na ng tubig. Ulitin ko lang po, ang sukat nito ay 4,977 square meters mga kaprops. Konti na lang kulang para mag kalahating hektarya. Ganda ng farm na to. Pwede kayo ditong mag-alaga ng mga manok panabong, pwedeng mag-alaga ng baka, pwedeng kambing. Tingnan nyo ang katabi ninyo, may mga niyugan ng katabi ninyo. Tapos ito yung kay Mito mga kaprops. At yun naman po ang gate. Yan. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang right of way na yan ay nakapangalan na po ang tax deck sa may-ari nitong property. At 53 meters lang po papunta doon sa labas sa Barangay Road mga kaprops. At ang lapad po niyan ay 3.5 meters. Meron na nga tayo ditong linya ng kuryente at saka tubig. Merong sapa sa likuran mga kaprops. Tapos dito sa harapan ay meron ding maliit na daanan ng tubig. Naipakita ko naman sa inyo kanina yung yung sapa. Tapos meron tayong mountain view, ang Mount Banahaw. Tingnan nyo ang puno ng langka, may bunga na rin yan. Okay, ito yung harapan ng property mga kaprops ha. Mula doon sa gate. Tapos pag ganito po square ang korte ng lupa. Kaya kung interested kayo dito, murang-mura lang po. Ano pang hinihintay ninyo? Nandito po ito sa bayan ng Mahayhay, Laguna, sa Barangay Burgos po. Ang distansya nito sa town proper ng Mahayhay ay 8.6 kilometers or nasa 10 to 15 minutes travel time. At ang distansya po nito sa town proper naman ng Lucban, Quezon ay nasa 8 kilometers mga kaprops. At malapit din po ito sa Taytay Falls, yung sikat dito na falls sa Mahayhay, sakop ng Mahayhay. Yan, ito yung tangke na pinakita ko sa inyo. May water pump na rin yan mga kaprops. Ito yung pinakalikurang bahagi ng bahay. Yan. Yan, nagpapakita na yung Mount Banahaw mga kaprops. So ang tuktok lang hindi natin makikita kasi may mga ulap. Yan yung view natin. Mga langka, daming langka. Mahigit 10 langka ito. Okay. Dito tayo sa may harapan ng bahay mga kaprops. So sasamantalahin ko na po ang pag-ikot-ikot dito kasi minsan lang ako
rating dito sa Mahayhay mga kaprops. Kasi lagi kami sa Nagcarlan eh. Kaya ngayon sasamantalahin na natin to. Habaan ko na tong video mga kaprops para mas may idea kayo sa property na to. Ayun yung gilid nyo. Gilid, tas likuran. Ano mga kaprops, ang likuran. Yan dyan yung sapa na ang tubig ay galing sa Taytay Falls. Yan. Ito yung mga poste na pwede nyo magamit kung sakaling magpapabakod kayo. Kasi ngayon ang bakod ng property ay pansamantala, lambat pa lamang po. Ito yung bahay na kanina ay pinakita ko sa inyo. Yan mga kaprops. So kasama namin ngayon dito ang may-ari ng property. Ayun sila. Okay. Ayan po ang gate doon mga kaprops. Naikot na natin to kanina dito. Yan yung pinakagilid. Tapos ito yung may sapa. Yun yung may ano mga kaprops, yung may nakita tayong palayan kanina, yung pinakita ko sa inyo. Hanggang doon po ang corner dito sa likod. Tapos pag ganito mga kaprops. At yun po ang Mount Banahaw. Malay nyo po kung sakaling mag site viewing kayo dito ay walang ulap, mas lalong maganda po ito mga kaprops. Matatanaw nyo yung Mount Banahaw kasi yung area na yan mga kaprops, yun yung Mount Banahaw dyan. Okay mga kaprops, maraming salamat po sa inyong panonood ha, at sa kapag-subaybay sa aking mga post. Sana po ay nagustuhan nyo itong property na in-offer ko sa inyo ngayon dito po sa bayan ng Mahayhay, Laguna. Sa mga bago pa lang po dito sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po mga kaprops. Lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat.